Mga hinigugma ko mga tigpaminaw, mayong muntag, mayong aga, mayong gabi sa tanan ng mga viewers nga nagapadayon sa pag subaybay nining atong tulumanon matag Merkulis pinaagi nining atong programa nga gitawag Diskarte sa mga atake. Makapadayon naman kini makaigsunan uban sa inyong pagsuportar nga kamo nakita ko nga kining atong programa makaigsunan i-acknowledge kini sa lain-lain nga mga naso di ay tungod kay na discover namo pinagi sa Facebook o YouTube na doon ay mga translation di ay makaigsunan. Karon pa ko naka-ibalo, doon ay di ay mga translation dito. No appear ang mga translation dito sa screen. Ambot asa to nga mga nasod ang kaya man ako masabtan ang ilang translation. Busada ko ang epekto di ay nining atong programa makaigsunan. Sa dili pa ta magpadayon, magampo na sa kita. Dako namang kalipay Ginoong Dios sa pagpasalamat kanimo tungod kay ikaw nagpaluyo. Ining programa nga among ginahimo tungod lamang og alang sa imong bulaton mulapnag kini sa tibok kalibutan. Dili pinagi sa among kagalingon abilidad kundi tungod kay ikaw nagpaluyo ni ini. Nagangyo lamang ako Ginoo. Ikaw sa magaproteksyon sa mga viewers nga nagasubaybay ni nga programa katag protection kanila o mayong panguna-una na makadawat unta kini sila sa kamatuoran na atong among ginatanyag kanimo alang kanila sa ngalan ni Jesus nga akong manuluwas. Amen. Karon makaigsunan daghanan nga mga suhito nga atong natun-an tungod kay topic by topic ang ako nga ginahatag kaninyo. Sumala sa akong gianunsyo kaninyo nga pwede ninyo kini masubaybay o ma-review ang tanan nako nga gihimo nga lektura madto lamang kamo sa akong YouTube channel. Pindot ninyo ang YouTube na share. Pindot ninyo. I-type ninyo ang akong pangalan. Romy Mungaya Sirano. Pag pindot ninyo, mugawas ang nagkalain-lain namo nga mga wali. Ambot nga no nga nasagol man ang wali sa akong igsoon o sa akong anak. O naay circle diha nga picture nako i-click ninyo ko na ihatod ka mo nga to sa subscribe solid ako na tanan wali makaigsunan. Excuse me. Karon nga buntag makaigsunan gusto ko nga ipahayag kaninyo kining na kuha ko nga topiko gikan sa ancient Rome nga gitawag triumvirate nga mga leader, mga dagko nga mga leaders sa ancient Rome o gitawag kana nila nga triumvirate. O ako nga na-discovery makaigsunan nga dako ang kahimuan kining triumvirate nga gipundar dito sa ancient Rome kay kining tulo ka mga pangulo nga nagkayusa hinungdan nagmadaogon ang Roman Empire. Isa kana ang nakapatabang kanila. Apan ako sa makaigsunan paibalo kaninyo kanang gitawag triumvirate nga kanang try
Kanang prefix nga tri, that means 3. Ngayon diri, tri means 3. So it makes sense that triumvirate refers to a group of 3. In this case, the 3 in question are powerful men with authority. Muna ang kanang natawag triumvirate 3. Ngayon diri nga triumvirate in ancient Rome, a group of 3 men holding power. In particular, the first triumvirate, the unofficial coalition of Julius Caesar, Pompey, and Crassus in 30 BC. Noabot sa akong una makaigsunan, nga ako kuhaan kini nga suhito nga gitawag na ko ni triumvirate messengers of God. O ang akong gihimo nga triumvirate messengers of God, mao kaming tatlo makaigsunan. Kamo nakasaksi, kaming tatlo, si Pastor Wendell Serrano, ako na manghod makaigsunan. Kaupat na ako nga manghod na. O kami lang duha ang nabilin. O ay kaduha, si Pastor Jiwi Sumagang Serrano. Akong bata ka na. O ang iyang asawa usab, si Jean Martinez. O ang asawa sab ni Pastor Wendell, mao si Esther Dahuya. O dili ko malimot usab pagpresentar sa akong kagalingon nga namugna kini nga programa, dili lang kini tungod kanako, tungod sa pagsuportar usab sa akong pinalangga nga asawa nga mao'y nagmaneho ni ini nga mahimo kini nga programa uban sa pagtabang sa akong daughter-in-law si Jean Serrano, asawa ni Pastor Jiwi Serrano, akong bata. Uban sa pagpaluyo sa akong pinlangga nga anak nga babae nga usa lang gyud kini siya ka anak nga babae namo. Din niya kami naghimo nining buraton sa ilang kaugalingon panimalay. Uban sa gugma sa iyang bana makaigsunan nga wala ko'y kasaway alang kaniya. Basta marag suod mi kayo diri makaigsunan. Muna nga nahimo kini nga programa dinhi mismo sa ilang panimalay. O kining triumvirate makaigsunan nagihatag ko kaninyo nga gitawag triumvirate messengers of God. Mao kaming tatlo makaigsunan. Nganong gihimo ko kini makaigsunan? Kay kung sa pagkaon pa kini nga literal, lain-lain nga putahe. Wadto kita sa restaurant, makapili kita lain-lain nga malami nga putahe. Sa among tatlo sab makaigsunan nga nagadala nga may kaugalingon namo nga YouTube channel. Tagsa kami nga may YouTube channel. Ako introduce kaninyo ang among YouTube channel para kamo makalantaw dito. Sa akong YouTube channel, click lang ninyo ang YouTube, unya na share diha, i-click ninyo, i-type dayon ang akong pangalan, Romy Mongaya Serrano. O kung gusto sa kamo, maminaw sa akong manghod, si Pastor Wendell Serrano,
inyo i-click usab ayang pangalan, Wendell Mongaya Sirano. Og ang ikatulo na ako nga ikutulos kaninyo mo ang akong anak, si Pastor Ziwi Sirano. I-type lang ninyo ang iyang pangalan diha, Ziwi Sirano, mugawas ang ilang mga wali makaigsunan. Sa tuyo nga makatilaw kamo sa nagkalain-lain nga putahe. Kung gusto kamo og putahe nga adobo, paminawa ninyo sila. Adobo, barbakwa, ug daghan pa nga putahe. Apan sa ako makaigsunan lahi. Kaya akong mga putahe halang-halang. Halangan ang tao. Kaya nakatilaw ako dito sa Manila sa pagkaon ko sa restaurant na may halang-halang. Kanang manok di ay nga ilang giluto, mahalang-halang, pero malami. So, akong putahe halang-halang. Daghan ang mahalangan. Apa na apoy gusto, og mahalang-halang. Og ikaduha nga putahe nako mao ang papait. Paitan ang tao. Paitan. Pero malamit gid pro. Ato pa sa Ilonggo kanang papait, lami kayo. Galing sa ako, murag dili na ko ganahan gusto ko kaon ng papait, pero ang atray kontra makaigsunan. Kanang laman loob. Pero lami kayo makaigsunan. Muni ang tuyo. Ngagatagan ko dakong pagtagad. Kanang tulo kami nga nagdala ni ining minsay, lain-lain ang putahe ni ini. So makatilaw ka mo dito makaigsunan, apan ang tuyo isara. Mananggingon ko, nga triumvirate messengers of God. Karon, adto kita makaigsunan sa Biblia. Nabay usab triumvirate sa Biblia? Okay. Ako unahon makaigsunan pagbasa sa inyo kining tulo ka mga tao nga alagad sa Ginoo na pinaagi kanila nagmadaogon ang gubat sa Israel. Sa Exodo 17 versikulo 11. Exodo, sunda ko ninyo makaigsunan. 17 versikulo 11. Yan dire. Nahatabo na sa gibayaw ni Moises ang iyang kamot, midaog ang Israel. Apan sa gipaubos niya ang iyang kamot, midaog ang Amalek. Versikulo 12. Padahan sa versikulo 12. Apan ang makamot ni Moises nagbugat og mikuha sila og usa ka bato og ibutang kini sa ilalom niya ka Moises. Og milingkod siya sa ibabaw nini og gisangga ni Aaron og ni Hor ang iyang makamot, ang usa sa usa ka luyo og ang usag didto sa pikas og ang iya makamot milig-on hangtod nga misalop ang adlaw. Atong kuan ni ini makaigsunan nga si Moises sa diha nga gipataas ang iyang kamot uban sa sungkod. Katong sungkod nga gigamit gani niya pag gihimuan sa Ginoo milagro nga ang sungkod gipalabay sa Ginoo nga nahimog bitin. Sungkod ni Moises og kini nga sungkod gitawag na sa rod of God. Sungkod sa Dios gigamit
kini ni Moises. Sa diha nga iisa niya ang kamot, mudaog ang gubat sa Israel. Apan sa diha nga ipaubos niya ang kamot, mo atras ang Israel kay magbadaogon ang Amalek. Hinungdan nga kining si Hur o si Aaron gitabangan pagsangga ang kamot hangtod nga misalop nagmadaogon ang Israel. Kay sa background ni ini makaigsunan, diin gikan kini ang Israel sa Ehipto, paggawas nila ni ini noagi sa bukid sa Sin o niya pag-abot sa Refidim, nag-ingon si Moises. Gisultihan si Joshua. Ino na mabasa makaigsunan sa sugod ka sa versikulo 1 hangtod sa 12 nga giingnan kining si Moises, si Josue, ogma magpili ka og mga tao nato aron ikaw makigubat kang Amalek. Og kami tatlo musaka kami diha sa taas nga bungtod. Og pagtan-aw sa resulta sa gubat. Og ayaw kahadlok. Kaya ang Ginoo magauban ka nato. Hinungdan makaigsunan sa ready na pagkaugma ni, ha? Pagkaugma, wala ta kay balo kung unsang orasa. Kay importante kanang oras nga akong gikuha, nga naman. Kay ato makita kung giunsa pag-agwanta ni Moises, pagpataas ang iyang kamot. Nagpo ako nga gikan pa kini sa buntag makaigsunan. Sadya nga nakig-away na si Josue. Onya, giisa lagi ni Moises ang iyang kamot. Onya, ang Israel nagmadaogon. Apan lagi kay kapuyan man ang tao. Siyempre, kapuyan tumaas ang kamot ni Moises, gidaw niya ang iyang kamot nan. Kay ang Israel nasab, mao ang gukdon sa sundalo ni Amalek. Busa para mamintin ang kadaugan sa Israel, pinaagi sa pag-isa sa kamot ni Moises, onya sa diya iyang giisa na, no atras ang sundalo ni Amalek. Hangtod kay gikapoy naman si Moises, kining duha nga iyang kauban, si Aaron o si Hur, hing suportar pagunit sa pikas nga kamot o sa pikas nga kamot, apa nagkuha silang bato aron lingkuran ni Moises, onya sa diha nga nagpadayon makaigsunan ang gubat, kining tatlo ka mga tao akong nakita nga ang buluhaton di ay makaigsunan, dili kay sarak ka tao, kinahanglan mutabang ang atong mga kaigsunan sa pagsuportar sa buhat. Kung wala kadtong duha magsuportar sa kamot para ma-maintain ang pagkataas, mapildi makaigsunan ang Israel. Isa ka na kapunto makaigsunan nga ang buluhaton dili lamang kay suluhon sa isa ka tao, kundili na ay magsuportar usab ni ini nga buluhaton. Kay bisan pa si San Pablo siyang pagwali, adunay mga kababaynaan nga hintabang sa pagwali
suportar kan San Pablo. O niya apoy tatlo ka mababay ngayon suportar nini nga buluhaton. Kung wala kini sila makaigsunan, ang akong asawa, si Mrs. Minda, sumagang Sirano. Na ang ugbok na himo kini nga programa pinagi kaniya. Musa akong ikalipay ang pagpasalamat sa akong asawa nga naga-suportar ni ini. Og momansab kang Pastor Zewi Sirano dahil nagsuportar kini si Jean Sirano. Uban sa akong mga presentasyon diin kini siya nag-edit makaigsunan. Pag wala ka na siya, dili ma-edit ang akong wali. Og, hebulo na kamo, nga well known si Pastor Wendell Sirano, apan, nagsuporta rusab ang iyang pinalanggang asawa, si Mrs. Esther Dahoya Sirano. No, kini makaigsunan nga ang buluhaton sa Ginoo na ay gyud mutabang nga dili lamang kini masulo sa tao kundili pinagi sa pagsuportar. Mao na nga akong gihangyo kamo nga mga tigpaminaw nga mas Seventh-day Adventist. Tabang kamo sa pagsuportar ni ini nga buluhaton. I-share ninyo kini sa yunra nga buhat ang inyong himuon. Dili na dapat kamo magwali. I-share lang ninyo ang among mga wali. Og mo laknag kini sa tibuok kalibutan. Kay ako lagi pagtuo, nga basin walay naminaw po ng akong wali. Gahago-hago lang ko ani. Hapan sa diha nga amo na diskubre sa akong asawa nga uy didto di ay matagtupi ko na ko na ay mga translation nga pinulungan nga dili na ko mabasa. Ambot ko Indonesian ba na, kung Arabic, kung unsa na. Ako lamang nga dako di ay ang resulta ni ini nga buluhaton. Tungod ka, labaw pa kini makaigsunan sa pagtulda. Ang tulda, pila lang ang mutambong. Anya, batuhon pa jud ka? Ha? Kaayuhan kini nato, kining pandemic. Kay basin paagi kini sa Ginoo nga mulukop sa kalibutan ang mensahe niya. Kay ang mga tao naaraman sa ilang panimalay. Ug malingaw kini sila sa pagpaminaw sa atong mga lektura para kita makaigsunan nga makatabang alang kanila. Apan sultihan ko kamo makaigsunan nga kining triumvirate biblical jud kini makaigsunan. Kay ang unang triumvirate mo kining Trinity nga gitawag nato nga tulo ang persona sa isa lamang ka Dios. Ato na mabasa makaigsunan sa 1 Juan 5 versikulo 7 sa King James Version. Yun dito, for there are three that bear records in heaven, the Father, the Word, karang word si Kristo na, kasi ang pulong, and the Holy Ghost. And these three are one. Wala maingon, and these three is one. Are one. Ang tulo, isa lang. Supak
Kung bagyod sa mga tao kining pagtulunan sa Biblia, nga tulujod ang persona sa Dios, apan isa lang ka Dios. Mao na ang nagpalibog ang uban kung ngano man tulo o niya usa, mao na ang atong hisgutan makaigsunan. Apan unahan ta lamang kamo pagbasa nga ang triunion sa God, triunion sa Dios, pareho ra kana sa gitawag triangle, kanang isosceles triangle. Nakadumdum ako na sa geometry. Kanang isosceles triangle, triangle but equal angle. Isa ra ka triangle pero tatlo ka angle. Muna ang illustration ko sa pagpasabot sa mga tao kining triunion of God o akong gingalan triumvirate of God nga tuludsod ang persona sa Dios apan isara ka Dios. Giyon sa paglubag sa uban nga mga tao para malugit og maliso nila ang pagtulunan nga atong ginatudlo nga tulo ang persona sa isa ka Dios. Pangutanon ka ni ana, Dios ba si Kristo? Natural. Ang atong tubag ayaw pagrikta nga Dios. Inala nga si Kristo isa sa persona sa Dios. Kasi biklon ka sa pangutana nila ba? Dios ba si Kristo? Ayaw pagrikta pagtubag. Ang atong tubag, si Kristo isa sa persona sa Dios. Kaya ito na mapamatunan. Ano naman, Dios ba ni Espiritu? Ang atong pagtubag yapon, ang Espiritu isa sa persona sa Dios. Ayaw pagrikta, Dios si Kristo. Dios ang persona. Kailang panguta, mali. Unta, maingon ang ilang pangutana, si Kristo ba isa sa persona sa Dios? Ano untang pangutana? Pero kang pangutana, Dios ba si Kristo? Muna nga, kinahalan, maantigo kita, mutubag. Kay lugit-lugiton o mangita kinisilag, katarungan, na isaragyod ko no, ang persona sa Dios kaysa raman ang Dios. Muna ang mga problema nga kinalan madiskarte nato sa mga utok sa mga tao. Kay wala makasabot kini sila nga there are 3 person in one God. Nakaibudili man sila ana makaigsunan. Busa para maaprobahan nato kini kung may persona bagyod kining tulo, Amahan, Anak, Espiritu, o nagkauyon kini sila, dili kay isara sila ang magbuhat. Kanunay tatlo kini sila makaigsunan. Kay ato mabasa kini makaigsunan sa para ato sabtan nga lahi gyud ang amahan, lahi gyud ang anak. Kaya sa doon ay maingon nga si Kristo ang amahan, si Kristo ang anak. Kaya nga si Kristo ako ang amahan usa lang. Manaay lang napalibugan makaigsunan. Para ato kini mapasabot kini sila nga lahi jud si Kristo, lahi ang amahan. Kay ato kini mapruiba nga nagsultihanay ang amahan og si Kristo. Magsultihanay gani kana sila, mabati nimo ang gisulti o ang nagsulti. Okay, ato ni basahon sa Juan 12:28. Para mapruiba nato makaigsunan nga lahi gyud si Kristo, lahi ang amahan. Kay dunay pagtulunan
nga nagsulti sila nga si Kristo kuno ang amahan, si Kristo ang anak. Mana ang pagkamali. Yang kinahanglan ato kini diskartihon para masabtan sa ato nga mga kagalaan. Juan 12, versikulo 28 o 29. Juan 12. Si Kristo din hini sa kalibutan sa pagtawag niya nga to sa amahan. Ang amahan to sa langit. Nakahibulog kita ana. Si Kristo ra din ang niya sa kalibutan kay nagpakatao man si Kristo ingon nga tao. Apan sa diha nga nagampo si Kristo nagtawag sa amahan sa Juan 12:28 ingon niya, amahan, pasidunggi ang imong kaugalingon ngalan. Onya miabot gikan sa langit ang usa ka tingog ningon, gipasidunggan ko na kini o pagapasidunggan ko kini pag-usap. Kang kisa man to tingog. Sa amahan. So gibulag ko na kaninyo mga kaigsunan nga lahi jud ang amahan, lahi ang anak. Kay masaksihan nato kini sa pagtawag ni Kristo amahan. Pasudunggi ang imong kaugalingon ngalan. Unya kay may mitubag. Kang kinsa man to tingog. Nga naingon dito. Gipasidunggan ko na kini. O pasidunggan ko kini pag-usap. Lugar kang Kristo gapon to tingog. Kay imposible man. Isa ka na kapruiba. Nga lahi ang amahan, lahi ang anak. Para masabtan ninyo makaigsunan, kanang gisulti ni Kristo sa 1:30, ako o ang amahan usa lang. So ang pagsabot na sab sa tao nga si Kristo ang amahan. Kaysa raman sila. Dili. Ato kini lalumlamon pagtuon kung unsay hinungdan kinaingon si Kristo, I and my Father are one. Sa unsa kini sila nagkaisa? Sa persona? Dili. Busa, ipadagan ta ang teksto makaigsunan sa 1:17 versikulo 10. Kinahanglan Biblia kanunay makaigsunan ang patubag-tubagon. O galing kung dili kita makahibalo, magpares-pares sa mga teksto sa Biblia. 1:17 versikulo 10. O 11. Iyon ni Kristo. Ang tanan nga mga ako o ang tanan nga mga ako imo o ang mga imo ako diha kanila napasidugan ako kanila. Diha kini sila magkayusa. Ingon ni Kristo nga to saman, ang tanan nga mga ako imo o ang tanan nga mga imo ako. Diha nagkahiusa sila sa gahom. Dili sa persona. Kay lahi jud si Kristo, lahi ang amahan. Mananayon siya, ako ang amahan usara. Dili kay nagkaisa sa persona. Dili. Kay klaro kaayo. Mananayon si Kristo, ang tanan nga mga ako, imo, o ang tanan nga mga imo, ako. Nabay labaw sa ila. Label. Pareho ra sila. Pareho ra makaigsunan ang gahom nila. Pero basin makaingon ka mo nga na may teksto ngayon si Kristo, ang amahan labaw pa kay kanako. Kana pagsulti niya nga ang amahan labaw pa kay kanako, nagsulti siya sa iyang pagkatawhanon.
Kay lagi na tao si Kristo, nagpakatao, ingon nga tao. Usahay mo sulti si Kristo, sa iyang pagkatawhanon. Siyempre kay tao siya, labaw ang Diyos. Apan mo sulti gani siya, sa iyang pagka-Diyos. Libil na ka na sila makaigsunan. Kay lagi na yun, ang tanan nga mga ako, imo, o ang tanan nga mga imo, ako, nabay labaw sa ila. Pareho ra makaigsunan. Dungagan ta makaigsunan, Jod, sa Juan 16:15. Juan 16:15. Yun dali. Ang tanan nga ginahuptan sa amahan, kini ako. Nabay, lain pa nga wala masakop kang Kristo. Ang tanan. Ang tanan nga ginahuptan sa amahan, kini ako. Mauman gani, nga gingon ko nga siya magakuha sa mabutang nga niya kanako o iyang igasugilon kini kaninyo. Nga ang tanan butang. Pareho ra sila makaigsunan. Kaya ang tanan nga ginahuptan sa amahan, kini ako. Giangkon ni Kristo. Nagpasabot. Nga isara sila. Muna nga nagsulti ganina, for there are three that bear records in heaven, the Father, the Word of the Son, and the Holy Ghost. And these three are one. Dili kini sila nagkaisa sa persona, kundi sa gahom makaigsunan. Isara kini sila. Hinungdan sa pagbuhat sa tao o pagbuhat sa kalibutan, tatlo kini sila ang nagbuhat sa kalibutan. Kay atong pamatud-an din sa Genesis 1:26 sa pagbuhat sa tao. Genesis 1, versikulo 26. Ayon dire. Og mingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Ingon sa kasama nato. Kinsa man ang gisultihan ng Ginoo nga buhaton nato. Naabay lain? O may lain nga nagbuhat sa tao? Ang Diyos man? Buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Ingon sa kasama nato. O magabuot sila sa maisda, sa dagat, o malanggam, sa kalangitan, o sa makakahuyan, o sa tibuok nga yuta, o sa tanan nga makamang ibabaw sa yuta. Buhaton nato, more than one. Og mapamatud ang takini makaigsunan nga sa pagbuhat sa kalibutan, presente ang Holy Spirit. Hintabang, pagbuhat sa kalibutan. Genesis 1, versikulo 2. Og ang yuta awa-aw, walay sulod, og ang kangit-ngit diha ibabaw sa naong sa kailadman, og ang Espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa naong sa mga tubig. Hintabang ang Holy Spirit. Kay lagi ato na pamatud-an nga tulo sila ang persona sa Dios. Klaro kaayo makaigsunan nga sa isa ka Dios tulugyod ang persona. Karon daghan pa ang mga teksto na ako ikapresentar kaninyo.
nga kining amahan o ang anak lahi jud ang persona sa amahan, lahi ang persona sa anak. Kay ato naman na pamatud-an kini magkaigsunan. Apan, ang gipalibugan naman sa mga tao nga kining espiritu wala daw persona. Kay nagsulti man si Kristo sa mga apostoles nga abi nila abat kining naglakaw sa dagat. Ingon ni Kristo, ang espiritu walay unod o walay bukog. Mana ang gihisgutan nila nga walay persona na. Walay persona. Ang persona walay unod o walay bukog ang espiritu. Dili ka na Holy Spirit, wala mag-repair sa Holy Spirit na makaigsunan. Kay naay espiritu nga dautan. Apan karon atong mapamatud-an jud nga ang espiritu naay jud persona makaigsunan. Naay lawas, naay persona. Lahi kini siya samahan, lahi kini siya kang Kristo. Karon ato mabasa sa Roma 15:30. Kanunay Biblia makaigsunan ang atong patubag-tubagon. Kay gilikayan ko ang gitawag no private interpretation. Kinahanglan pirmi Biblia ang atong patubag-tubagon. Kung kini mapamatud-an taba nga ang Holy Spirit naay persona. Sa Roma 15 versikulo 30. Yun dire. Hangyoon ko kamo mga igsoon tungod sa atong Ginoong Kristo ug tungod sa gugma sa Espiritu. Kaya si Kristo, di ba? Gugma sa Espiritu. So ang Espiritu naay gugma. May gugma ba ang walay persona? Ka-imposible na. Balikon ko jud. Para may bulok kamo nga persona jud ang Holy Spirit. Ang yun ko kamo maigsoon tungod sa atong Ginoong Hesukristo ug tungod sa gugma sa Espiritu sa pagbalimbasog uban kanako diha sa inyo mapag-ampo ngadto sa Dios alang kanako. Ang punto diha nga akong gikuha ng Holy Spirit na ay gugma. Kung may gugma, may kasing-kasing. Kay ang tao nga may kasing-kasing, may balo, may gugma. Og dungagan pa nato makaigsunan, kining espiritu nga mapamatud-an ta, nga kini siya adunay persona. Sa Episo 4:30, Episo 4:30, sunda ko ninyo makaigsunan. Nayon diri nga ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gikatimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Ayaw ninyo sakita, ayaw ninyo pagpasuba. Kung masubo man ang Holy Spirit, siyempre may kasing-kasing pagbatyag sa Holy Spirit. Isa ka na nga prueba makaigsunan. Dungagan pa jud nato makaigsunan kay ato naman nakuha nga espiritu may gugma og masubo pod ang Holy Spirit kung imong pasubon kini og ang Holy Spirit mutultul kanimo mo guide kanimo sa 1:16-13. 1:16-13 para matagbaw jud kamo makaigsunan kana mga pahayag nga ang Dios walay persona. Mao na ang pagkamali nga kinahanglan
madiskarte nato kana nga mapagtulunan ang ilang pagkamali na kaigsunan. Kay mao lagi ang atong tuyo nining programa, ang pagdiskarte sa mga atake. Kay ginaatake kini atong pagtudlo. Juan 16 versikulo 13. Ingon ni Kristo, inig-abot sa espiritu sa kamoturan, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti hinunoa, siya dili magasulti sa iyang kinaugalingon pagbulutan, hinunoa ang iyang nadungog mao ang igasulti og ang mga butang nga umalabot iyang igatugan kaninyo. Inig-abot sa espiritu kini siya mao ang magatultol. Magatultol kanato. Mutultol ang Holy Spirit. May balo ra ba kini mo pili og tao? May balo. Dini mo malimbungan makaigsunan. May balo kini siya mo pili og tao nga angay niya gamiton sa buhat sa Ginoo. Mabasa ta na sa buhat 13 versikulo 2. May balo ni mo pili. Buhat 13 versikulo 2. Yun dire. Og samtang na nagsimba sila sa Ginoo, og na nagpuasa, ang Espiritu Santo mingon, igahin kanako si Bernabe og si Saulo alang sa buluhaton nga niini gitawag ko sila. Pagkaklaro, matod pa sa Tagalog, malinaw. Kundili lamang lubagon sa tao ang pulong sa Dios. Kining Holy Spirit nga to ginabasa, ginapamatudan nga may persona. Kay mahibalo mo pili og tao nga iyang gamiton sa buluhaton sa Ginoo. So, doon ay mga buluhaton sa Espiritu. Nga kini gamiton kini nga tao alang sa pagmensahe sa pulong sa Ginoo. Ako naka-experience ni ana makaigsunan. Nga mo pili ang Ginoo makaigsunan. O mo preserbar ang Ginoo. Nga wala lamang kita kay balo na ikaw di ay ganamiton sa Ginoo. Daghana ang akong gitugan kaninyo nga eksperyensya. Na nagungaw nako sa kamatayon, sa mga disgrasya, di ay i-preserbar sa Ginoo ang akong kinabuhi. Kay nayon ang Biblia nga gipili ko si Saulo Bernabe alang sa buluhaton. Ang Espiritu may baro mo pili. Karon sumadahon ta jud makaigsunan. Kung ang Espiritu naay gugma, sa ato pa naay kasing-kasing. Kung ang Espiritu masubo, siyempre naay kasing-kasing. Ang Espiritu mutultol kaninyo, sa ato pa dunay huna-huna, dunay utok. Ha? Dunay utok. Kay mutudlo. O niya, ang Espiritu may balo mo pili og tao nagpasabot nga dunay utak, dunay utok sa Espiritu. Karon may kasing-kasing, may utok, walay lawas. Kaya imposible na. Imposible na makaigsunan. Busa malinaw. Matod pa sa Tagalog. Malinaw ang atong lektura na sa isa ka Diyos
tatlo jud ang persona makita jud makaigsunan ang persona nga atong gipamatud-an tungod kay kining mga teksto nga atong ginabasa makaigsunan di man kay private interpretation ni basa taman jud makaigsunan nga dunay gud tulo ka persona. Mo kana ang wala masabti sa mga tao. Tulo ang persona isa ka Dios. Ang wala nila masabti. Manang hatag ko kaninyo og ilustrasyon nga isa ka triangle pero tatlo ka angle. Pero ba sa kalayo? Ang kalayo lahi ang baga, lahi ang siga, lahi ang aso, equals kalayo. Di man ka magkaingon, abira ng aso, dili ayaw lang ng siga, o baga, dili na mabulag di mo. Dili na mabulag. Muna ang mga ilustrasyon nga gihatag ko kaninyo, nga tulo, apano sa lang. Pero sa matter, ang matter makaigsunan composed of liquid, gases, o solid. Equals matter. So, karon dungagan pa jud nako ang pagpaprueba kaninyo nga dili lamang kadto lang ang akong ipahayag kaninyo apan ni apay lig-on kaayo nga tulog yun kini sila ka persona sa isa ka Dios. Kung atong subayon makaigsunan sa kamatayon ni Kristo, nasayod kita sa katulo ka adlaw na banhaw. Prebahon ko kamo nga tatlo jud kini sila ang nagbanhaw kang Kristo. Mismo si Kristo ang nagbanhaw kaniya. O ang Amahan nagbanhaw kang Kristo. O ang Holy Spirit nagbanhaw kang Kristo. Ato na mabasa makaigsunan. Kay para jud nga inyong maprueba nga kining tulo nagkaisa. Nagkaisa. Sa pagbanhaw kang Kristo, nagpasidaan si Kristo sa 1 Gs 17. Sa wala pa kini siya 1 Gs 17, 18. Sa wala pa kini siya mamatay. Nagpasidaan kini siya. Yun niya diri. Ako gigugma sa Amahan sa katarungan nga mao kini. Kay ako magahalad man sa pagpakamatay sa akong kinabuhi. Siya ra ang naghalad. Way tao nga nagpatay. Siya ra mismo ang naghalad sa iyong kinabuhi. Sa paghalad nini, aron mabawi krosab unya. Unsay buti pasabot mabawi ra. Siya ra po na magbanhaw. Siya mismo ang nagpakamatay, way tao nga nagpatay sa iya. Siya involuntary sa pagkamatay para lamang malukat kita lagi sa atong sala. Siya ra ang nagpatay, naghalad. Ihatag ay ang kinabuhi nga ito sa Amahan. Muna nga namatay. Ato na saysay. O nagsulti siya dito nga sa paghalad ni ini aron mabawi kuraosab unya. Masay buti pasabot ng babawi. Mabanaw ra. Mabanaw. So ato na pamatud-an makaigsunan nga siya mismo ra ang naghalad siya ang kinabuhi. Way tao nga makapatay kang Kristo. Sa versikulo 18. Kung inyong nasabtandaan ang isulti ni Kristo, makasabot kamo nga walay tao jud nga makakuha sa iyang kinabuhi sa bersikulo 18. Walay tao nga makakuha ni ini gikan kanako
hinanoa ginahalad ko kini sa kinaugalingon kong pagbuot. Walay tao nga makakuha sa iyang kinabuhi. Gilalis pa ko sa atong uban na makaigsunan ni Ana. Kay nagto sila nga may nagpatay kang Kristo. Samtang din ni walay tao nga makakuha ni ini. Kaniyang kinabuhi, walay tao nga makakuha. Siya ra ang naghalad. Pagpakamatay. O siya ra pod ang nagbawi sa iyang kinabuhi. Klaro? Malinaw? Nga si Kristo mismo ang nagbanaw. Adto kita sa Holy Spirit. Kung hintabang ba ang Holy Spirit sa pagbanhaw kang Kristo? Okay. Roma 8:11. Muna ay magtuon sa Biblia. Patubag-tubagon ta ang Biblia. Kay dili kita makaigsunan mag-explikar sa atong kinaugalingon. Kay maliso gani nimo ang pulong sa Ginoo, tunglohon ka sa Ginoo. Iyang pulong lisuon nimo. Wala lamang kahadlok ang uban mga tao. Sa pagliso o paggamit sa Biblia nga di ay dili mao ang kahulugan kay ilang gisplikar sa ilang kaugalingon interpretasyon. Karon atong mabasa makaigsunan kung ang Holy Spirit mao ba usab ang nagbanhaw kang Kristo. Sa Roma 8:11. Kung nagapuyo sa sulod ninyo ang Espiritu sa nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay, siya nga nagbanhaw kang Kristo Hesus gikan sa mga patay, maghatag usab og kinabuhi nga na sa inyong may kamatayon mga lawas pinaagi sa iyang Espiritu nga nagapuyo sulod kaninyo. Pagkaklaro ang Biblia. Ngang Holy Spirit mausab ang nagbanhaw kang Kristo. Manikon doon ako pagbasa. Kaya base na lang ninyo makatsaat ni sa Roma 8:11. Kung nagpuyo sa sulod ninyo ang Espiritu sa nagbanhaw kang Hesus gikan sa mapatay, siya nga nagbanhaw kang Kristo Hesus gikan sa mapatay. Klaro ba? Si Kristo mismo nabasa ta nga siya ang nagbanhaw sa iyang kaugalingon. O niya ang Espiritu mausab ang nagbanhaw kang Kristo. Kamusta man ang Amahan? Siya ba usab ang nagbanhaw kang Kristo? Pero pamatud-an ta makaigsunan gayon sa Biblia. Kining tatlo ka persona apan isa ra kini sila kagahom. For there are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and these three are one. Isa ra kini sila nagkaisa sa gahom. Sa 1 Tesalonica 1:10. Okay. 1 Tesalonica kapitulo 1 versikulo 10. Og sa pag-abot sa iyang anak gikan sa langit nga iyang gibanhaw gikan sa mapatay, si Jesus nga mao ang magaluwas kanato gikan sa kapungot nga malabot. Iyang gibanhaw, ang Amahan mo nagbanhaw kang Kristo. Malinaw, matinaw ang lektura ni Brother Serrano. Grabe naman nga dili masabtan kini makaigsunan. May bulong kita nga lugit-lugiton pagjud sa mga tao aron pagpaangay sa ilang pagtulunan nga mali. Samtang nakita ta na nga tulog yun sila ang nagbanhaw kang Kristo. Ang Holy Spirit nagbanhaw kang Kristo. Ang Amahan
nagbanhaw kang Kristo. O si Kristo mismo, mao nagbanhaw. Gibulag na kana makaigsunan. Sa daghan pa kaayo nga mga text na nga ako suportar kaninyo, pero nakita ko nga daw igo na kini kaninyo nga masabtan ang akong lektura. Kaya say kung hubgon ko kamo sa mga teksto, maglibog na hinuon kamo. Diba? Unang gingon, one word is enough to a wise man. Dili ako mo lektura og daghan kayo nga teksto. Basin makaingon kamo mo ra man ay imong nabalaan, Brother Sirano. Kung hubgon ko kamo sa mga teksto ni ini makaigsunan nga tulog yun ang persona. Hinungdan, nga wala magkinahanglan og daghan pa nga masuportar. Kay naapay daghan nga ikasuportar ko kaninyo. Nga isa ka Diyos apan tatlo ka persona. Karon, adto kita makaigsunan pagprueba katapusan prueba kini. Kung ang amahan may persona, kung si Kristo na ay persona, ang Espiritu na ay persona, ipalugwa, Brother Serrano, nga tatlo sab katrono. Ha, di ba? Makatrongano na nga pangutana. Kaya alang, tulo ka persona. O niya, isa ka trono? Ano ka, magtindog lang ang duha? Palingkurunta man eh. Palingkurunta kining tulo, pinagi sa pagpagawas, nga doon na po'y tulo ka trono. Wala tingali nagwali ka ninyo, nining tulo ka trono. Apan, ako kini basahon ang mga teksto, pagpruiba, nga lahi ang trono sa amahan, lahi ang trono sa anak, og naay trono sa Holy Spirit. Mapamatod ang taka na magkaisunan. Teksto sa Pinadayag 3:21. Pinadayag 3:21. Sonda ko ninyo magkaigsunan, kay tingali na baguhan ka mo ni ining trono. Kaya wala pa ko'y nabati nga may nagtudlo nga tulo ka trono. Ambot lang ko nakabati ka mo magkaigsunan. Apan ako ni na-discovery sa Biblia, kailang alang dili nato palingkuron kining tulo ka persona para maprueba nga tulo ang persona, panugo ang tasab ang tulo ka trono. O ng teksto, Revelation 3:21. Pinadayag 3, versikulo 21. Ingon ni Kristo, ang magamadaogon, pagatugutan ko sa paglingkod sa akong trono. Akong trono, si Kristo na ingon. Uban kanako, maingon nga ako sa nagbadaogon og milingkod uban sa akong amahan diha sa iyang trono. Pila ka trono na? Duha na. Di ba? Yun ni Kristo, ang magmadaogon, pagatugutan ko, paglingkod sa akong trono. Ingon ako nagbadaogon, nagalingkod sa trono sa akong amahan. So, lahi ang trono sa amahan, lahi ang trono sa anak. Karon, ato na pamatud-an kay tulo man jud. Tulo. So atong palugoon kanang tulo ka trono. Zacarias 6:13. Zacarias 6:13. Pagkatinaw kon lamang atong sundon ang Biblia makaigsunan. Matinaw pa kay sa kristal. Zacarias 6:13. Iyon dire. Bisan nga ni tukuron niya ang templo ni Jehova, og dadon niya ang himaya, og mulingkod, og magabando sa iyang trono, og siya mahimong saserdote sa iyang trono,
og ang tambag sa pakigdait anha sa taliwala nilang duruha between them both. Naay sa tunga. Sa English, ito dito, between them both. Kaya tulo na. Ang isa ni Adri, naay sa tunga. Nagangkinsa man ang sa tunga. Okay. Atong basahon makaigsunan. Kung kinsang trono kanang naa sa tunga. Kaya ato naman nga nabasa, nga between them both, kinsa man trono kanang naa sa tunga. Sa Pinadayag City, versikulo 7. Pinadayag City, versikulo 7. Kung lamang inyong nasabtan makaigsunan, dili na ka maglibog. Di na ka maglibog. City, versikulo 7, ang kapitulo 7, versikulo 7. Yan dire. Napulog 2,000 sa banay ni Simeon, napulog 2,000 sa banay ni Benjamin City. Marag atong usbon makaigsunan. 17 ay 17. Pinadayag City, versikulo 17. Basi mapaltos ka brother sila no. Ato kini ayuhon. Ang sipit man sa kini atong mata kay ibalo ka nga kini senior citizen kini inyong speaker masipit usay. Roma, Pinadayag City, versikulo 17. Kay ang kordero, kisa ng kordero, si Kristo. Kay ang kordero nga niya anaa sa gitaliwad-an sa trono, mahimong ilang magbalantay. Asa ang trono sa kordero? Gitaliwad-an sa trono. Kanang pulong gitaliwad-an naa sa tunga. Klaro ba makaigsunan? Naa sa tunga. So ato good matun-an nga kining si Kristo naa ang iyang trono sa tunga. Tunga gani between them both. Naay sa wala, naay sa to. Duha ganta sa Hebrehanon 12, versikulo 2. Hebrehanon 12, versikulo 2. Basta ato na natun-an nga naa sa tunga ang kang Kristo trono. Hebrehanon 12, versikulo 2. Nga magatutok kang Isos nga mao ang mag-uugmad o maghingpit sa atong pagtuo nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan miantos sa krus sa walay pagsapayan sa pagpakaulaw niini og karon nagalingkod siya diha sa tuo sa trono sa Dios. Tuo. So, masabtan ta ng amahan na sa wala ni Kristo. O si Kristo na sa tuo. O niya, kay tuluman sila. Nagpasabot. Kay sa tunga man si Kristo, sa tuo sa ni Kristo, mao ang Espiritu, trono sa Espiritu. Klaro ba, makaigsunan? Mo na ang triumvirate sa Biblia nga nagkaisa. Ang primerong triumvirate, ang original triumvirate, mao
si Kristo, Amahan, ug ang Espiritu. And these three are one. Busa, gidala ko kaninyo ang triumvirate, messengers of God. Moderno nga triumvirate nga gipresentar ko na kaninyo. Adto kamo sa channel namo ni Pastor Wendell Serrano na akong igsoon o ni Pastor Ziwi Serrano na akong anak o kining inyong speaker si Brother Serrano. Makadugang kini alang kanato makaigsunan nga kinahanglan ato kini hatagan o dakong pagtagad nga dili lamang kung kami ra ang magawali niini, kundili kitang tanan makaigsunan nga gisugo ni Kristo. Nakaw kamo, wali ang mga balita. Tibuok kalibutan. Nagpalibog ko ana payon. Saan ko pagwali sa tibuok kalibutan? Hindi ay. Pinaagi ni ining atong tulumanon makaigsunan. Hindap nagkini sa tibuok kalibutan. Nga igura kita makaigsunan magwali. Ang resulta niini, walay labot ni Brother Serrano, walay labot ni Pastor Wendell, walay labot ni Pastor Jiwi, kundili ang resulta. Mao ang Holy Spirit na muna magatandog sa makasing-kasing sa mga tao. Gamiton ta ang mga talento. Unsa ang talento nga naa kaninyo? Nangutana ang Ginoo ka Moises. Unsa man kanang imong gikuptan? Ingon ni Moises, Ginoo, sungkod ra kini nga ilatigo sa mga mananap nga mukaon sa akong karnero. Gigamit sa Ginoo kining iyang sungkod na pinaagi sa sungkod. Hinghubas ang dagat nga mapula. Pinaagi sa sungkod, hinggawas ang tubig gikan sa bato o pinagi sa sungkod nga giisa sa triumvirate nagmadaogon ang gubat. Unsa ang naa sa inyong kamot karon? Tubaga ako ninyo makaisunan. Bisan dili pa ko kamumutubag. Naibalo ako kung unsa ang naa sa imong kamot. Kay nangutana ang Ginoo kang Moises, unsa man kanang naa sa imong kamot? Karon kung ta kini nga pangutana, unsa man ang naa sa inyong kamot? Di ba ang mga cellphone nato makaigsunan? Nga gigamit nato kini sa atong kaugalingon nga kalipay. Sa atong kaugalingon nga gusto makaigsulti ngadto sa atong isig katawo. Apan wala nato gamita kini cellphone alang sa pagmensahe sa mga tao. Makaingon ka mo di man kung kabalo Brother Serrano wali? Oo! Naay paag na kung lamang inyong i-share kining amo mga wali sa triumvirate, moderno triumvirate, messengers of God. Nakatabang na kamo makaigsunan sa buhat sa Ginoo. Pagkasayon nga paagi ang buhat sa Ginoo. Kay lagi. Tapos kung nagibasa kaninyo ang sulat ni Mrs. White nga nagsultik ka nato, if you feel no burden for those souls who are ready to perish, there will be no room for you in the kingdom of God. Pagkaklaro, kung wala kay pagbati, na makalag nga doon na nangamatay, na wala may balos kamaturan, wala kay luna sa ganarian sa Diyos. Nagpaabot lamang kita makaigsunan, na walay buluhaton, sayo na gyud kayo, unsa ang naa sa inyong kamot. Kamo na ang mutubag. Tingali mo kamo, Ginoo, typewriter man kini. Ginoo, piano man kini. Kay may balo ako maawit.
gamita ka ng piano sa pagpabati sa mga tao kay pinaagi sa awit say matandog ang mga kasing-kasing sa mga tao. Pinaagi sa lawiton. Kining inyong higala, speaker, magapanamilit kaninyo, mo si Brother Evangelist Romy Serrano. Magampo kita makaigsunan. Salamatan tang Ginoo nining tanan. Dios na maluluyon, kaya ikaw sa among kinabuhi, among pasalamatan ang imong pulong karon. Na pinagi sa panagkahiusa sa imong makanaka, sa pagtabang sa imong plato, mulapnag kaning kamatuoran, na makapatandog sa ilang kasing-kasing, sa pagdawat sa imong pulong, dili pinaagi sa among kaugalingon, kundili pinagi sa gahom sa Bulan Espiritu, preserbaha man na namong kinabuhi, dungagi kami sa kaalam, aron makapalang kini balaton, dawaton namo ang tanan, pinagi sa ngalan ni Jesus, namong